ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo ang lahat. Naranasan niyo na po ba, mga minamahal kong kapatid, ang magbigay ng nakangiti, pero sa kalooban po natin ay hirap na hirap po tayong magbigay? O dili naman po kaya, naranasan niyo na po kaya na kumustahin ang inyo pong mga kapwa, pero kapag tapos niyo na po siyang kaharap, pagtalikod niyo na po, ay kung ano-ano na po ang inyong sinasabi sa inyo pong mga kapwa. Mga minamahal ko pong kapatid, ito po ang pagpapaalala sa atin ng unang pagbasa ayon sa unang sulat ni Apostol San Juan sa bawat isa po sa atin. Ipinakita po dito o ipinahayag po sa atin ng unang pagbasa na nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Nakikilala po natin ang Diyos kung ang bawat isa po sa atin ay sumusunod sa kanyang mga utos. Dalawang bagay po ang iniwanang utos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ang mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pagkatao. At ang ikalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa pagpapahayag na ito ng unang pagbasa, mga minamahal ko pong kapatid, tinuturuan po tayo kung papaano magpatawad at kung papaano po magmahal. Kaya po kanina tinanong ko po kayo kung naranasan niyo po ang mga bagay na iyon, sapagkat napakahirap pong sabihin na minamahal ko ang Diyos, pero hindi ko naman kayang mahalin ang aking kapwa. Sa mga panahon pong ito, nang dumating na po ang Panginoon sa atin pong buhay, mga minamahal kong kapatid, ang pagpapatawad ay patuloy na kumakatok sa atin pong mga puso. Sa pagpapatawad, mananatili ang liwanag sa mga puso kung tayo ay nagpapatawad. Ang pagpapatawad po ay isang panawagan sa atin po ng Panginoon upang lalo po nating kilalanin, upang lalo po nating mahalin, hindi lamang po ang atin pong kapwa, kung hindi lalo po nating mahalin at kilalanin ng Diyos, nang sa gayon po ay lalo po natin itong matanggap sa atin pong mga buhay at isabuhay po natin araw-araw. Malaki po ang impact nito sa atin po, mga minamahal kong kapatid, kung ang bawat isa po sa atin ay marunong magpatawad. Dito po natin lubos na makikilala ang Diyos. Dito po natin lubos na makikilala ang atin pong mga sarili, kung ang Diyos ang nananahan sa bawat isa po sa atin. Sapagat sa atin pong pagpapatawad, lubos na dumadaloy ang biyaya ng Diyos upang ang bawat isa po sa atin ay maihatid ang pag-ibig ng Diyos sa atin pong kapwa. At sa ito po yung ikalawang itinuturo ng unang pagbasa sa bawat isa po sa atin, ang magmahal. Bukod po sa pagpapatawad, kinakailangan po natin na magmahal. Sa patuloy na pag-aalab ng liwanag, dinadala tayo nito sa katotohanan na masaksihan ang buhay ni Kristo. Kung papaanong nasaksihan po natin ang unang Pasko sa Sabsaban, ipinapaliwanag po sa atin ito ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At ito po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa po sa atin. Ang mahalin ang bawat isa sa atin kahit na tayo ay hindi karapat-dapat o kahit na ang bawat isa po sa atin sa pakiramdam natin ay hindi po karapat-dapat na mahalin sa mata ng Diyos. Pero ito po ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Niyakap po niya tayo, minahal po niya tayo,
Pinatawad po niya tayo sapagkat ayaw ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay nahihiwalay sa Kanya pong pag-ibig. Kaya po kahit gaano pong kahirap, kahit gaano po yung kasalanan na nagagawa po natin araw-araw, handa po tayong patawarin ng Diyos. Handa po tayong mahalin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nakikilala natin ang Diyos kung ang bawat isa po sa atin ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Kailan po kaya tayo huling nagpatawad? Kailan po kaya tayo huling nagmahal? Yung pagmamahal at yung pagpapatawad po kaya ay meron pong katotohanan sa atin pong mga puso. Yung pagpapatawad at yung pagmamahal po kaya ay kaya po natin isabuhay araw-araw. At ito po yung tinuturo ng mabuting balita sa bawat isa po sa atin, kung papaanong ang pag-awit ni Simeon ng papuri sa Diyos noong matagpuan na niya ang batang si Jesus bilang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya pong bayang Israel. Paano at kailan po kaya tayo aawit ng papuri sa Diyos? Kailan po kaya natin matatagpuan ng Diyos sa atin pong mga puso upang umawit tayo ng papuri sa Diyos, upang maranasan po natin at maibigay po natin ang pagpapatawad at pag-ibig na hatid ng Diyos sa atin pong mga buhay, papunta po sa atin pong kapwa. Tinuturuan tayong ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, ang ating pananalig, ang ating pong pananampalataya, upang matagpuan po natin si Jesus sa atin pong mga puso. At kapag natagpuan na natin si Jesus sa atin pong mga puso, dadaloy ang pag-ibig at ang pagpapatawad kahit hindi po hinihingi sa atin ng atin pong kapwa, kahit na ang akala po natin ay hindi po natin kayang ibigay, pero kapag tinanggap na natin si Jesus sa atin pong buhay, dadaloy at dadaloy ang pag-ibig at ang pagpapatawad sa bawat isa po sa atin. Mga minamahal kong kapatid, habang tayo ay nagninilay sa pagsilang ng Panginoon sa atin pong mga buhay, nawa po, patuloy po natin mapagnilayan ang panawagan po o ang ibinigay po na mahalagang utos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, na pagpapaalala ni Apostol San Juan sa bawat isa din po sa atin, na hindi po bago, kung hindi po patuloy na inuulit sa bawat isa po sa atin, na upang makilala natin ang Diyos, upang maranasan po natin ang Diyos, at upang makapiling po natin ang Diyos, tinuturuan po tayo na magpatawad at magmahal sa atin pong kapwa. Sapagkat ang pagmamahal at ang pagpapatawad ay simbolo na niyakap at tinanggap na natin si Jesus sa atin pong mga buhay. Kailan po tayo huling nagpatawad? Kailan po tayo huling nagmahal? Kung hindi pa po tayo nagmamahal, kung hindi pa po tayo nagpapatawad, mga minamahal kong kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Sapagkat magpapakita ang Panginoon sa bawat isa po sa atin at aanyayahan po tayo tungo sa kabanalan sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal na hatid ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen.